Good day, everyone. In this YouTube video, we are going to continue what happened in this precious area of Beringia. So, pagpapatuloy natin. So, next week ko na i-breakdown yung mga tribes kasi medyo kailangan ko lang i-discuss briefly ang mga importanteng dapat i-consider pagdating sa lupaing ito. So, last time I told you that Beringia is the one of the most taken paths of the Shemites. So, for those people who don't know, so Shem is one of the sons of Noah who migrated eventually. So, if you remember the Great Flood, so dumating si Noah sa isang lupain, and then Japheth, Ham, and Shem were his children. Eventually, they have parted ways, so making their own land. Sabi ni Lord, Shem went eastward, Japheth went westward and pawest, and Ham went south. That is why African are mostly black of because of Ham. Karamihan sa mga itim ay nasa Africa because that is where Ham went. On the other hand, Japheth, so ang sabi kasi ni Lord, so paano nagkaroon ng puti? So, maitim nga si Noah eh. So, most of the Israelites are black. Just a quick notice, so how come they are white if most of the people are black? Paano nagkaroon din ng mga kayumanggi? If they were black nga eh. Paano nagkaroon ng Shem? Okay. Pag-usapan natin na mabilis. So, we have heard that natural law will tell you that pag parehas itim, itim ang lalabas. Pagka kunwari may isang puti, may isang itim, so in reality, if you notice, mas malaki yung chance na itim. Kasi mas malakas daw ang genetics ng itim. So, yun na nga eh, maitim talaga ang Israelites. Paano nagkaroon ng puti? Yung albinism kasi is kayumanggi siya pero nagkaroon lang ng white pigments sa balat. So, it is possible that Japheth is nakuha niya yung pagka-albino ni Noah. Like the Lord said, Noah was white. Maputi siya pero hindi siya talaga innate na maputi. Kasi sabi ni Lord, yung albino, pag pinanganak, mababa lang din yung chance na albino rin. Yung magiging anak. So, this is the mystery, no? So, paano to? Ito yon. If you remember, natapos na yung panahon ng mga Nephilim, no? Discuss natin. This is very important, no? So, in the first place, andito tayo sa usapin na ano ba yung pinahintulot ng Diyos? Kasi, yes, maputi si Noah, pero hindi siya talaga innate na maputi. Hindi siya talaga white na tulad ng mga Europeans, hindi. Ang sabi ni Lord, albino lang si Noah. Pero hindi talaga siya yung talagang European white talaga, no. In the first place, ang tanong, paano nagkaroon ng mga kayumanggi? Maitim nga tong si Noah. Yan ang mga tanong natin. If you remember, mga kapatid sa Panginoon, Noah was the last person na abutan nila Shem, Ham, and Japheth. Etong panahon na to na may mga Nephilim pa. Here's the answer. So, hear me out, mga brethren of the Lord. Paano nagkaroon ng kayumanggi? Paano nagkaroon ng puti? If you remember,
Eto medyo hindi to malinaw sa Bible pero i-explain ko na. Genesis 5 tells us that they were Nephilim. Naalala nyo ba yon? Ano ba ibig sabihin ng Nephilim na yon? Sige. Nephilim are the devil, hindi siya giants, ha? Mga kapatid sa Panginoon. Saka ko na i-discuss yung mga dinosaur, ha? So, ano ba yung nangyari sa mga dinosaur? That's a very interesting topic, pero kasi ito yon, wala pang masyadong malinaw na pag-uusap si Lord, pero ito yung mga ilan sa mga pwedeng pag-usapan sa dinosaur. Yung dinosaur ba nabuhay ba within Genesis 1 to 5? Kasabay ba sila noong pagkawasak sa Great Flood? Were the dinosaurs included in Genesis 1? Yan, pag-usapan natin yan. So, ang dami ng series, no? Mexico, and then Russia, and then ito pang dinosaurs. Magandang pag-usapan itong dinosaurs na to. Kasi sabi ni Lord, oo, may ginawa siyang dinosaur, pero hindi lahat noong pinapakita ng mga tao na dinosaur, totoo. Yan, isa-isay natin. Ano ba yung mga dinosaur na totoo? Ano ba yung mga dinosaur na hindi naman din totoo? Yan, pag-usapan natin. Pero anyways, so, eto linawin ko. Yung mga Nephilim, nawala lang yung katawan tao. Pero, the devil is a spirit. So, ang sabi ni Lord, pagka-mate ni Noah dun sa asawa, may pinahintulutan si Lord na spirit na nag-modify doon sa identity ni Japheth at saka ni Shem. Kaya lumabas, hindi talaga sila maitim. Ayan ha. This is the clear answer. This is what the Lord has said. The Lord has revealed it. So, praise the name of the living God. Hindi pa rin natapos yung mga Nephilim. Nawala lang, ito alinawin ko, nawala lang yung mga tao na sinaniban nila. Kasi yung mga Nephilim sumanib sa mga tao kaya sobrang laki nila. Pero nawala lang yung tao na pinagsasaniban nila pero sila hindi naman nawala kasi spirit nga sila. The Lord has created angels in spirit form. That is why, hindi pa sila talaga namatay. Hindi sila nawala. Kailan mo mawawala yung mga yan? So, are you telling me si Satan is wala pa rin, hindi pa rin sila nabibilanggo sa impyerno talaga? Take note, Sheol is different from Gehenna. Sheol is a temporal place of those people who are already doomed to hell. Yung talagang sa Gehenna na, doon pa lang sila ilulugar. Preliminary pa lang yon. So, sa Gehenna daw, sabi ni Lord, mas mahirap daw. Kasi wala na raw yung leader doon. So, sabay-sabay na silang tutuhugin sa impyerno. So, wala nang doon. Wala nang leader doon. Wala nang demonyo doon. Sabay-sabay na lang din silang paparusahan. So, therefore, are telling me si Satan is malaya pa rin? Yes. Kita mo nga, gumagala pa rin, no? Masid-masid ka na lang sa mundo. Nood ka ng Google, tingnan nyo. Di ba yung mga kagagawa ni Satan nandiyan pa rin? So, malaya pa rin sila. So, therefore, noong ginawa si Japheth at saka si Shem, may spirit na yung mga Nephilim pinahintulutan ng Diyos na i-modify yung mga DNA nila. So, that is why paglabas iba. So, hindi reason sabi ni Lord na albino. Kasi, hindi tayo sure dyan kung yung albinong yan, lalabas din albino. So, yan ang sabi sa akin ng Lord. So, pero, ang sigurado, pag may espiritu magmo-modify ng DNA, yan ang sigurado tayo. So, ayan. Okay, that being said, so, the spirit of the Nephilim is still around. Hindi pa rin siya talaga totally nag-dissipate. The Lord said to me, magdi-dissipate lang ang mga Nephilim once the second judgment has bestowed upon man and the spiritualities. That will be the time that there will be total separation of humans from any forms of spiritualities.
Bakit ko nga ba pinag-uusapan to? Beringia nga yung topic natin. Of course, malaking kinalaman nito. This is the reason why we have different colors on Earth. Despite na mayroong isang maputi, may kayumangge, naghalo-halo na nga eventually. Sabi ni Lord, yung Latino, okay, sige, pag-usapan natin eventually itong Latino, is already a combination of white and Shem. Pinaghalo na siyang kayumangge at maputi. Hindi talaga sila pure white, mga kapatid sa Panginoon. It the same goes within the West Asia part. So, naghalo-halo na sila dyan eh. Kasi if you know, the West Asia is already the boundaries of Europe. Turkey, for example, has an area that is Europe. There is an area that is Asia. Russia is another example. There is an area that is Europe. There is an area that is in Asia. Kazakhstan and the like will be similar. Lebanon, Israel, and the like will also be included in the crossbreeding of the whites and the browns. So, yun na nga. So, that is the reason why America has so many blacks because of the African slave trade. So, ayan. May sarili din tayong topic sa African slave trade na yan. So, kung napansin nyo, napansin nyo bakit itim? Yung madalas mababa sa hierarchy. Kasi this is the way Satan wants to mock the Lord. Yung lahi, si Lord Jesus kasi noon dumating, maitim. Talagang pangham talaga. Hindi siya yung maputi, hindi siya pogi. Hindi eh. Hindi talaga siya nag-introduce sa sarili niya na pogi siya, no. As a matter of fact, hindi siya, hindi siya sikat. Hindi siya lapitin ng tao. Lumalapit lang yung tao sa kanya pag may milagrong ginagawa. Pero, pansinin nyo na lang, yung mga kapatid na lang niya, yung mga malapit sa kanya, di naman naniwala sa kanya eh. Tingnan nyo. Sa kaninong tao lang ba niya pinakilala yung sarili niya na Diyos siya? Bilang yon. Simon Peter. Take note si Simon Peter lang. Hindi yun the rest of the apostles na talagang ako ang Mesyas. Basahin niyo yung Bible, si Pedro lang ang sinabihan niya yun. Tapos sinabi pa niya, huwag mong ipagsasabi. Pero, kanino niya pinagsabi? Meron siya mga pinagsabihan. Pero, ang masakit lang, hindi yung Hudyo. Kasi galing siyang Hudyo. Pero, pinakilala niya sarili niya na Diyos siya sa mga Samaritano. Pansin nyo? This is the introduction already to the one that the Lord Jesus wants already. Because the Lord Jesus opened up His heart. Hindi naman. Open up the way of salvation to the rest of the world. Wala nang favorite si Lord. It's all around. It's all available. So, this is quite a long introduction already. So, malaki yung kinalaman nito sa Beringia. Now, we are having a clear reason why we have Indians, we have the Bangladesh, the Bengali, kumbaga, we have the Southeast Asian people. Teka, paano naman yung mga nasa China? Bakit ang puti nila? Saka ko na ipapaliwanag to. So, bakit maputi ang Chinese? That's for the next video. So, yung mga Russians naman, hindi sila, aside from Moscow, aside from St. Petersburg, yung mga nasa European side, yung mga nasa Asian side na Russians, hindi. Yung mga nasa Magadan, yung mga nasa Yakutsk, yung mga nasa Vladivostok, hindi sila talaga innate maputi.
Yan. So, saka na natin pag-usapan itong mga bagay na to. So, as we know, Japanese came from the Chinese, kaya maputi rin sila. Ayaw lang talaga ng Japanese. May feud kasi talaga sila dyan. May feud talaga ang China and Japan kung bakit sila they don't like each other, but eventually, as we know history, Japanese are from Chinese as well. So, Korea, bakit mapuputi ang Korean? Yan. Saka ko na pag-uusapan, medyo malayo na sa topic. Pero it's a huge importance why we must discuss different races, because as you know, it's important. Wag na akong tanong yung bakit yung may mga mapuputing Israelites today. Wag na akong tanong yung mga nasa modern day Israel ngayon, bakit may maputi? Bakit yung mga Lebanese maputi? Bakit yung mga nasa Cyprus maputi? It is because, sabi ni Lord, naghalo na nga ang mga puti at saka yung mga puti. So that is why mga Arabo is not really considered a Japhet tribe. Kasi crossbreed na sila eh. Nagko-crossbreed na sila eh. Ang masakit lang kasi sa mga Latin America, nag-crossbreed yung mga leaders, yung mga nanakop, at saka yung mga alipin. Yun lang yung medyo GG tayo dyan. So, may mga Europeans kasi napunta sa pumunta sa West Asia. That is why the Arabics were born. May mga mapuputing Arabo eh, as you notice. Hindi lahat ng mga Arabo brown skin, hindi. May mga nasa Israelites maputi, may mga Hudyong maputi. Pero hindi sila may iba talaga na pure Japhet kasi nag-migrate galing Europe. Saka ko na i-discuss yung Polish, yung Germans na sinubukan nilang i-invade yung Polish. That is one reason why. Another thing is the Cold War. That will play an impact kung bakit may mga napunta sa West Asia. On the other hand, they turned back the favor, no, when Syria was forced to migrate to Europe. Nakakatawa nga, no, yung mga Europeans pwedeng mag-migrate sa Asia, pero on the other hand, yung mga tiga Ham, yung tribe of Ham na nasa Africa na nagpupumulit umakyat sa border ng Melilla. Saan yung Melilla? Ayun yung African conclave ng Spain. Meron maliliit na lupain dyan sa Africa na sa Spain. So, yung mga yung mga tiga Morocco gustong umakyat sa Spain kasi kunwari pag nakababasa na sila sa border, may immigrant protection na kasi ang Spain doon. Ang nakakatawa, sabi ni Lord, bakit yung mga Europeans okay lang pumunta sa Asia? Kunwari, for example, yung Polish yan, they have to migrate. Okay lang sila pumunta sa Asia nga. Yung taka kayo, bakit Asia mas pinipili nila? Bakit hindi Norway? Bakit hindi Denmark? Kasi sabi nila, mahal daw ang cost of living. Mas mahirap daw mabuhay dyan kasi mahal nga, tapos ang tindi pa raw ng winter. So, kung malamig na nga sa mga baba, paano pa kaya sa Scandinavian na malamig talaga, lalo na siguro sa Tromsø, sa Norway, sa mga Arctic Circle na Greenland, Iceland, mga Reykjavik, so yung mga ganon. So, ayun na nga. So, the same goes, pare-presa naman tayo ng galing kay Noah. Basically, we're all from Adam and eventually we all came from Noah. Bakit bigla napunta kay Noah? Yun na nga, nag-reset nga eh. May magagawa ba tayo? Nag-reset nga. So, that's about it for this video. So, pag-usapan natin yung iba sa Friday. So, marami pa to. Sa totoo lang. Yung Berinja, nagsanga-sanga na to. Yung bakit discriminated yung itim. Nagsimula yan dyan kay Shem at saka kay Ham. Yung ginawa nila kay Noah. So, sinumpa si Ham.
Hanggang ngayon ba, implemented? Actually, hindi na eh. Sabi ni Reddit, hindi na raw, wala na raw yung curse na yun. Ang kaso kasi, ang problema kasi, yung mga African kasi, mas malapit sila sa witchcraft kaysa kay Lord. So, saka ko na i-discuss itong mga to on the next video. Salamat sa pakikinig. I'll see you next time. God bless.